Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China planong arestuhin ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nag-issue ang China ng isang regulasyon na nagsusulong para sa pag-aresto ng mga dayuhan sa kanilang inaangking karagatan. Kasunod ng matagumpay na civilian mission ng 100 bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea, base sa naturang regulatory document ng China na magiging epektibo sa Hunyo, maaari umanong ikulong ng China Coast Guard ng hanggang 60 araw nang hindi dumadaan sa paglilitis ang sinumang mga dayuhan na iligal na dumadaan sa borders ng China. Sa ngayon wala pa namang inilalabas na kumpirmasyon o detalye ang Chinese Embassy sa Maynila kaugnay sa napaulat na inilabas na regulasyon. Samantala, tinawag naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang direktiba ng China na illegal. Well, una sa lahat, ma'am, no? My personal take on this is we need to understand na ang China na naman, nag-issue na naman sila ng ganitong law nila actually to intimidate ang civil society natin. And it's not just the Philippines who is the target of this kind of advisory ng China. They're also afraid that countries like Vietnam, Malaysia will have a civil society initiative like what we did nito ni Ms. Rafaela. No? It's a very big problem for them kung hindi nila makukontrol ang civil society in different countries that will go against and challenge their 9-line claim. So, for my personal take on this, I don't think that they are really serious in implementing this. No, this is just another psyops na ginagawa nila para ma-discourage ang ating civil society for the Philippines and other countries. Kasi gaya ng sabi ko, it will be a very big problem for them. Mang-arrest sila for 60 days ng detention. No, ito lang yung bago dun sa sinasabi nila. But we should also understand, no, na the moment na gawin ng China to, it's actually more difficult for them to enforce. Kasi you have to deal with the Vietnamese fishermen, you have to deal with the Taiwanese, the Indonesian, the Malaysians. Kasi ang buong 9-line claim nila, sinasabi nila, that's theirs. Eh. So they have to deal with all of these countries. And it will create more problems than advancing their own interests. Wala naman talagang trial sa China, so there's no reason na kailangan nila sabihin yun na you will be tried. But again, para sa akin, this is just a way for us to discourage ang ating civil society in having another civilian convoy. Dahil definitely nasasaktan nga sila rito. And then we need to go back, no? Yung 2020 na China Coast Guard law na sinasabi nila gagamit na sila ng use of force in responding to those people that will also trespass. Pero wala rin naman silang ginawa. Almost 4 years na yung Coast Guard law na yan, di ba? They're only relying on military-grade laser, water cannon. So para sa akin, this kind of statement na inilabas nila on the day na nag-declare si Ms. Rafaela na mission accomplished tayo sa atin ito convoy, is just for them to counter this kind of narrative. Para takutin ang civil society, not just here in the Philippines, but in the entire Southeast Asia. Sa palagay nito, hindi seryoso ang China sa pag-aresto ng mga sibilyan sa lugar dahil maraming apektadong bansa gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na maaaring bumatikos sa naturang aksyon ng China. Maliban pa dito, sinabi din ni Tariela na maaaring itong ikonsidera na harassment kung aarestuhin ng China ang mga sibilyan mula sa ibang mga bansa. Dahil base sa international law at 1982, UN Convention on the Law of the Sea, mayroong sovereign rights ang bansa sa nasabing karagatan. Wala din aniyang ganoong sovereign rights ang China para i-justify ang pag-aresto sa mga Pilipinong mangingisda. Sinabi din ng PCG official na ang panibagong hakbang ng China ay isang pananakot lamang para i-discourage ang ganitong mga inisyatibo ng mga civil society sa West Philippine Sea. I want to preempt the guidance of the National Task Force West Philippine Sea and of course our Commander-in-Chief. But whatever will be the instruction of General Eduardo Año as the chairman of NTFWPS, definitely the Commandant of the Coast Guard, Admiral Gavan, will take the lead of General Año, sir.
Muling nanawagan ang China sa Pilipinas na tigilan na ang mga provocation umano ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, na dapat na umanong harapin ng Pilipinas ang mga katotohanang kanila umanong inilalatag kaugnay sa mga usapin sa West Philippine Sea. 上周我的同事已就菲方高官针对中国驻菲外交官的言论阐明了中方立场。中国驻菲律宾使馆公布的有关内容都是客观事实。无论是中菲之间就妥善管控南海局势达成的君子协定、内部谅解还是新模式，时间线都清晰明确，内容事实板上钉钉，证据确凿无疑，谁也抵赖不了。菲方出尔反尔、倒打一耙，恰恰证明其在仁爱礁问题上背信弃义，是侵权挑衅的一方。长期以来，中国同包括菲律宾在内的东盟国家密切沟通合作，签署南海各方行为宣言，坚定推进南海行为准则磋商，推动南海形势总体保持稳定。但近年来，菲方违反同中方达成的协议和谅解，违反南海各方行为宣言精神，频繁侵权挑衅，激化矛盾。菲方还借助外部势力挑动事端，进一步加剧南海形势紧张。菲方所作所为，破坏地区国家团结互信，冲击南海和平稳定，对地区国家有百害而无一利。我们再次奉劝菲方正视事实，信守承诺，立即停止侵权挑衅，尽快回到通过谈判协商妥处涉海分歧的正轨。如果菲方一意孤行，中方将采取必要措施，坚定捍卫自身正当权益。 Ang mga pahayag na ito ng naturang Chinese official ay kasunod ng sinabi ng Department of Foreign Affairs, na magkakasa ito ng investigasyon sa mga iligal at labag sa batas na mga aktibidad ng mga Chinese diplomat sa Pilipinas. May kaugnayan pa rin ito sa wiretapping issue patungkol sa paglalabas ng transcript at recording ng umano'y phone call conversation ng isang Chinese official, at mataas na opisyal ng hukbong sandatahan hinggil sa umano'y New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Magugunita na tila nagkaisa ang mga opisyal ng Pilipinas sa pagsegunda sa panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año, na patalsikin ang sinumang sangkot sa naturang wiretapping issue na maituturing na malaking paglabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Isang mangingisda na kamakailan lang ay bumalik mula sa Scarborough Shoal ang nagsabi nito sa mga Filipino doon tungkol sa China Coast Guard, habang ikinwento niya ang engkwentro ng kanyang grupo sa mga ito sa katubigan ng sandbank. Maglalaot sa Scarborough Shoal, parang hayop na itinataboy. Halos hindi ka duruin ng kamay, baril ang iduduro sa'yo doon. Ganong katapang ang mga China. Nung time po kasi nung Lunes ng hapon, naglipat kami ng punduanan namin para kasi medyo mahangin, malaking gulong, malaking alon, kaya nagtago kami sa medyo malinaw. Ay yung nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka, dumating na ngayon yung China Coast Guard na malaki, binubusinahan kami. 10 bis siguro nagbusina, tapos mamaya-maya binaba na yung rubber boat. Pinapauwi niya na kami. Kasi nga bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila, pwede tayo mangisda doon. Tsaka doon, pag sinaway ka nila, hindi pwedeng kamay lang na ganun. Baril ang igaganon sa'yo. Ganun po, Go home, go home. Go Philippines, sabihin sa amin. Siyempre kami naman po, walang kalaban-laban. Uwi na lang po kami para hindi kami masaktan. Lugi nga po sir kahit walang mayuwi sa pamilya. Baka yung grocery lang na may pamigay, yun lang mabitbit namin. Talagang wala talagang kita. Yung pagkakot, nagtrudo po kayo, para mapunta po doon. Opo. Nabawi yun. Ay hindi po, ang laki ng konsumo nun, nasa mga 250,000 1,000. ang konsumo nun. Tapos hindi nalalugi po yun. Lugi po, wala, hindi siya kumita ng halos 40,000, hindi pa buminta. Sobrang laking lugi kasi yung pagpauwi sa amin. Kung hindi po kayo napigilan ng Chinese, magkano po sana kitain nyo? Baka siguro po, kayang kumita ng kahit mga 350, 400, ganyan. Ibinahagi ni Junior Sarmiento Hilig ang kwentong ito sa Inquirer.net Media noong Miyerkules, habang isa siya sa sumama sa Atin Ito Coalition bilang bahagi ng civilian resupply mission nito. Inagaw ng China ang kontrol sa lagoon ng Scarborough Shoal noong 2012, matapos ang isang standoff ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, sa Pag-asa Island. Matapang na hinamon ng mga senador,
maging si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang China na lumayas na sa teritoryo ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, sa ikinasang groundbreaking ceremony ng naturang mga proyekto na kabilang sa pinondohan ng Senado ngayong taon, matapang na sinabi ni Zubiri na pagmamay-ari ng bansa ang karagatan na ginagalawan ng mga barko ng China at pinapalayas ang mga ito. Pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin ngayon. Mostly maritime ships, but I'm sure mostly militia. More about 20. Iba yung nararamdaman namin kasi, di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako dun sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po, kitang-kita po natin yung ilang ibang barko ng China dyan at napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges and it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.